What is the better thing to do when we are in pain, when we are in difficulties, when we are suffering? There is a better way. At ano po yung mas mabuti, mas maganda, mas mainam na gawin pag tayo ay dumadaan sa ganitong masama at pangit na karanasan? Umasa ka. Huwag niyo pong kakalimutan yun. Because when you hope, you can survive. When you hope, you have life. Hope gives you new strength. Hope encourages you. Hope pushes you until the end. Huwag ka lang magdasal. Huwag ka lang manalangin. Huwag ka lang manalig sa Diyos. Napakahalaga. Huwag sanang mamamatay ang iyong pag-asa. Huwag nating kakalimutan yan. Kasi tingnan niyo po, kahit na wala kang pera, ang dami mong utang, ang dami mong bayarin, kung umaasa ka, makakakita ka na magandang kinabukasan. Makakaraos ka. Di po ba? Pag gutom ka, pero umaasa ka, alam mo, pagkatapos ng iyong trabaho, nai-imagine mo, naiisip mo na. Di ba? Yan yung magpapalakas sa iyo. Pagkatapos ng iyong ginagawa, hinihintay mo yon. Makakakain ka din. Kahit na sinasaktan ka ng iba sa kanilang salita, sa kanilang ginagawa, basta't meron kang pag-asa, alam mo, pagdating ng panahon, maayos din ang lahat. Amen? If there is hope, you know that someday, everything will be alright. May away, because of hope, you know that someday, there will be forgiveness. Kahit na alam mo, merong hindi pagkakaintindihan, basta't merong pag-asa, pagdating ng araw, magbabalik ang pagmamahala. Kahit na dinadown ka, sinisiraan ka, ang sakit. Umaasa ka pagdating ng araw, magiging mabuti din ang lahat, magkakaayos kayo, magiging magkakaibigan ulit. Basta't may pag-asa ka, mayaman ka. Sino ang mga pinaka mapapala? Who are those who are truly blessed? They are those who hope in the Lord. Remember that. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon dito sa Beatitude sa version ni San Lucas. Bakit nasabi ng ating Panginoon, blessed are the poor? Paano naging mapalad ang mga mahihirap? Paano nasabi ng ating Panginoon, blessed are those who are hungry? Ang hirap kaya na kumakalam ang sikmura. Paano nasabi ng ating Panginoon na blessed are you when people persecute you, insult you, exclude you, denounce you? Ang hirap kaya na isinasantabi ka, pinapahiya ka, niyuyurakan ng iyong pagkatao. Pero bakit nasabi ng Panginoon yan? Kasi binigyan niya rin ng pag-asa yung mga tao. Sabi niya na kahit kayo ay mahirap, dukha, pobre, sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pag-asa. A vision of what is to come. Oo, mahirap ka ngayon, pero pagdating ng araw, kung tapat ka, kung magtitiis ka, anong matatanggap mo? Hindi lang bahay, hindi lang pera, hindi lang kayamanan, ang buong kaharian ng Diyos kayo. Kahit nagutom ka, kung umaasa ka, pagdating ng araw, pupunuin ka niya. Bubusugin ka ng Diyos. A vision of what is to come. Kahit na niyuyurakan ka, sinasaktan ka ng ibang tao, anong sabi ng ating Panginoon? Makakatanggap ka ng gantimpala galing sa langit. A heavenly reward. Huwag niyo pong iisipin na ang mga mapapalad lang ay yung mga mayayaman, yung mga busog, yung mga minamahal na mga tao, pinupuri ng ibang tao. Kasi ang pera nauubos, nawawala. Hanggang dun na lang ang blessing ng mayaman. Yung busog, magugutom muli yan. Hanggang dun na lang yung kanyang pagpapala. At yung pinupuri, minamahal, tinatanggap ng ibang tao, pagdating ng araw, yung mga yumayakap sa kanya, yung mga nagsasabi ng magagandang bagay tungkol sa kanya, mamamatay din ang mga yan. Magiging mag-isa din siya. Kahit na anong gawin natin, yung pera, yung pagkain, yung pagpupuri na galing sa ibang tao, hindi sapat yan para bigyan ka
ng panibagong buhay at lakas. These things does not energize our spirits. They are just limited. Tignan niyo po, pumunta kayo sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Amerika, sa Hollywood. Nakakapagtaka, ang daming mga artista ang nag-suicide, nagpatiwakal. Makakagawa tayo ng mga listahan. Yung mga kinitid nila, sarili nilang buhay. Isa na si Elvis dyan, si Heath Ledger, Robin Williams. Sikat na mga tao. Nasa kanila na lahat. Bahay, mansyon, lahat ng restaurant na gusto nilang puntahan, lahat ng pagkain na gusto nilang kainin, sasakyan, kahit ano pwede nilang bilhin. Pinakamagaganda na damit, pwede silang mangolekta, walang problema sa pera. Kahit saan sila pumunta, royal treatment, nilalatag ang red carpet para sa kanila. Palagi silang pinipitsura. Natutuwa ang mga tao pag dumadating sila. But the question is this, why are they unhappy? Bakit hindi sila masaya? Bakit nagpakamatay sila? Because the money, the popularity, the wealth failed to satisfy. Hindi ang pera, kayamanan, ang pagpupuri galing sa ibang tao ang makakapagbigay sa iyo ng isang mapalad na karanasan. Pag umaasa ka, mapalad ka. Kahit na nahihirapan ka, kahit na nalilito ka, kahit na nagdudusa ka, umasa ka. Ikaw ang magiging pinaka mapalad.